Umakyat na sa 11 nasawi sa malagim na trahedya sa Vancouver, Canada, kung saan nang araro ng mga tao ang isang SUV sa gitna ng isang Filipino Street Festival. Ang ilang Pinoy na dumalo sa pagdiriwang ikinuwento ang kanilang nasaksihan. Nakatutok si Mariz Umali. We are now for the first. Ang masaya sanang selebrasyon ng kulturang Pinoy sa Vancouver, Canada, nauwi sa malagim na trahedya matapos araruhin ng itim na SUV na minamaneho ng isang residente ng Vancouver pasado alas 8 ng gabi nitong Sabado. 11 nasawi hanggang mahigit 20 ang sugatan, edad 5 hanggang 65. Lahat sila dumadalo sa Lapu-Lapu Festival, isang pagtitipon ng mga Pinoy sa Vancouver. Ang nangyari nasaksihan ng magkaibigang Abigail Andiso at Dale Felipe. People were screaming, kids were already crying kasi siguro nakita it was very fast. Siguro yung from the revving of the car all the way to the end, ang bilis, it's like seconds, probably maybe within 30 seconds tapos na yun. Agad na raw tumawag sa 911 si Abigail para humingi ng tulong. Everyone is already on panic. So nobody's giving me like direct answer. So everyone was screaming, everyone was crying, everyone was on panic, and I said, send us an ambulance right away. I can see about 20-30 casualties. There's a lot of people on the ground already. It's like lying lifeless. There was a baby on my right side. It was a couple that was crying na, oh, my baby, yung baby ko. Please, wala pa yung medics. Mostly the bodies that I saw there was this other lady, like I was telling them na twisted na talaga yung kamay, and then alam mo yung parang pilipit na siya. And then yung leg niya was really broken na dito. Isa rin sa mga dumalo sa Lapu-Lapu Festival si Jennifer. Tumakbo lang ako. Kasi nagwo-worry din ako baka nandun yung nanay ko sa pinangyarihan ng event na yon. So nakita ko talaga yung mga katawan nasa ilalim ng food truck, may baby, may matanda, babae, mga bata, nakita ko mga duguan. And I'm trying to help them. Ang suspect naaresto rin sa lugar. Sinampahan na siya ng 8 counts of second-degree murder pero posible pa raw madagdagan ng isasampang kaso laban sa kanya ayon sa Vancouver Police Department. Kumakalat naman ang video na humihingi siya ng paumanhin sa mga tao bago dumating ang mga pulis. Bagamat wala pang kinukumpirmang motibo sa pananagasa, isinantabi na ng mga pulis ang terorismo. Lumalabas na may significant history of interaction with police at ng mental health problem ang suspect. Ang Department of Foreign Affairs nakikiramay sa pamilya ng mga biktima at sinigurong inaasikaso na ang kanilang pangangailangan. I think our ambassador in Canada is going or is already in Vancouver and attending to the needs of those affected. And we wish to grieve and condole with those victims, then the families of the victims of yesterday's really horrific attack. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.